Si Jonathan Kuminga mukhang masushrooder pa ata pagdating ng July dahil di umano sinama siya sa mga player na pwedeng ma-trade. Nag-thank you pa naman yung Atlanta Hawks dati. Nag-average si Kuminga sa Atlanta bilang 6-man na meron pa siyang 12 points, 4 rebounds, 2 assists, 47 and 34% na potential long-term player sa bench itong si Kuminga para sa Atlanta. Sa playoffs naman, umangat ng bahagya yung average niya, 13 points, 3 rebounds, 48 and 20%. Tanging ang Atlanta lang ang nakatalo ng 2 beses sa Knicks sa buong playoffs. Mukhang tinalo din ni Golden Child itong si Kuminga na tama lang kasi na nag-intay talaga si Podziemski na dapat ganun din ang ginawa ni Kuminga ngayon. Based sa mga insider, hindi fit si Kuminga sa rotation ng Atlanta kaya ang gagawin nila, ihahanap agad nila ng kapalit via trade. Based pa doon, meron kasing club option si Kuminga, ito yung pinirmahan niya sa Golden State noong nakaraang taon. Ito kasi yung rason kung bakit tumagal talaga yung pagpirma niya dahil ang gusto ni Kuminga noon player option, hindi club option dahil ang Hawks ngayon ang magdi-decide sa kapalaran niya. Naapektado tuloy ngayon si Kuminga. Meron na lang until June 30 ang Atlanta kung i-waive nila or i-accept ang club option ni Kuminga na most probably i-accept yung club option at baka merong mag-offer sa trade package at kakagatin ng Hawks. Mas papabor kasi yun sa Atlanta dahil meron pang until deadline next year at mas papabor din yung kay Kuminga kung sakaling i-accept ng Atlanta yung player option niya or club option pala. Base pa doon, natatakot ang Hawks na baka humingi ng malaking kontrata si Kuminga by October 1. Doon kasi siya pwedeng humingi ng extension dahil nga nagmatigas siya at na-late siya nakapirma na extension noong nakaraang taon. Na kahit pa nag-thank you yung Atlanta Hawks dito sa Golden State dahil sa trade kay Kuminga, natatakot naman silang baka humingi ng to the moon na contract. Base kasi sa rule ng CBA, mula 24 million, pwedeng maging 28 to 30 million per year ang kontrata ni Kuminga base sa 120 to 130% increase ng isang player. Based naman sa isang insider, ang kampo ni Kuminga humihingi ng baseline na $25 million per year sa loob ng 3 hanggang 4 na taon. Mas malaki sa kontrata ni Alexander Walker na naging second man kay Jalen Johnson. Parang dapat nga kay Alexander Walker ang ganong kalaking kontrata. Kasunod pa yan na gusto rin kasing ibalik ng Atlanta itong si CJ McCollum. Inaawitan kasi ng Detroit na pumunta sa kanila para katulong ni Cade Cunningham. Big factor si McCollum sa Atlanta na merong average na 18 points, 3 rebounds, 4 assists, 1 steal, 45 and 35%. Sa playoffs, big factor din siya na merong 19 points, 3 rebounds, 2 assists, 46 and 30. Parang winner din ng Atlanta sa trade nila kay Trae Young. Kapalit nga itong si CJ. Dahil 2 teams na ang may report kay Kuminga about sa to the moon na contract. Una yung Warriors, ngayon Atlanta naman. Apektado tuloy si Kuminga kung i-waive ng Hawks ang kanyang club option. Dahil yung Nets, sinasama ulit kay Kuminga na pwedeng kumuha sa kanya kung sakali maging free agent. Pero katulad nung nakaraang taon, sila yung nagpaasa sa kanya. Bukod pa doon, ang market value di umano ni Kuminga kapag siya ay naging free agent, nasa $9 million per year. Hindi na ganong kataas katulad ng hinihingi niya. At hindi na rin niya makukuha yung hinahabol niyang $40 million per year na kontrata. Kaya best time kay Kuminga kung hindi siya i-waive ng Atlanta at gamitin na lang siyang trade package at mapunta sa isang team na magagamit siya ng maayos at tataas ulit ang value niya. Si Trae Young naman may report na i-decline ang kanyang $48 million na player option para makapirma ng another contract. Papasok ngayon si Trae Young sa free agency. Kaso may ilang araw pa or linggo. Ang Wizards frontrunner pa rin na makuha si Trae Young at ang pwedeng i-offer $120 million sa loob ng 3 taon. May nabasa lang din ako na pwedeng offeran din si Trae Young ng 5 years max contract. Doon kasi magkakatalo. Base pa doon, gustong magstay ni Trae Young sa Wizards ngayon dahil nga sila yung makakapagbigay ng malaking kontrata. At gusto rin naman kasi ni Trae Young na magstay sa Wizards. Pero kasama kasi doon na pwede siyang ifursu ng ibang team. Kasama doon ng Brooklyn, Miami at Dallas. Pero sa Mavericks, nasa rebuilding process sila, meron pang Kyrie na hindi alam kung i-retain ba or hindi. Ang Brooklyn, malaki ang cap space nila. Pero nga lang nasa New York kung saan nga notorious na villain itong si Trae Young.
Ang Miami, gagawing backup di umano si Trae Young kung sakaling hindi nila makuha si Giannis. Hindi pa kasi mag-move on eh. Tumanda na si Giannis, kakahabol nila. Pwede mag-offer ang Miami ng 4 years max contract kay Trae Young. Pero dapat idadaan nyo ng sign and trade dahil merong contract si Adebayo, Hero at Wiggins. Kasama pa doon si Jovic. May total na 129 million. Para makuha din ng Miami si Trae Young via sign and trade, kailangan nilang i-match yung kontratang pipirmahan. Either isama si Hero or si Wiggins. Pero para mas better doon si Wiggins kung i-decline niya ang kanyang kontrata at siya yung magiging sign and trade partner ni Trae Young papuntang Wizards kasama pa si Jovic bilang pillar. In short, pinahaba ko lang, pwedeng makuha ng Miami si Trae Young sa Wizards kung sakaling hindi nila makuha si Giannis, na parang mali pa yung statement ko. Pwedeng isay ng Miami si Trae Young galing free agency gamit ang max contract at nasa 30%. Wala pa naman kasing 10 years si Trae Young sa NBA kaya 30% max contract ang pwede niyang makuha at pwede ding magawa ng Miami ng cap space si Trae Young kung gusto rin lumipat ni Trae Young ng Miami ngayon.